Ngayong gabi, ang ating pag-aaralan ay si Noah at ito pa rin ay ito pa rin ay related dito sa ating theme na renew sa taon na ito. So, again, yung word na renew, it means to change, okay? So, it means to spring up again. Okay? Tulad ng mga puno, di ba? Yung mga puno ng mangga doon, trinim. Okay? So, trinim. So, parang kinalbo ba? Pero, tutubo pa rin yan, di ba? Kasi, andun pa rin yung roots. Okay? So, may mga bagay na inalis so that may tutubong panibago. So, ngayong gabi, titignan natin dito sa mensahe na to kung paano ba itong si Noah. Okay? Paano ba natin makikita sa buhay niya yung pagkilos ng biyaya ng Panginoon upang magawa niya ang pinapagawa ng Panginoon. Okay? So, sino sa inyo yung nakakaalam kung ilang taon si Noah? Okay? Nung natapos niya yung ark. Okay? So, meron ba? Okay? So, titingnan natin dito sa mensahe natin yan. Okay? So, simulan natin dun sa verse number 1. Okay? Genesis chapter 6, verse 1. May mga Bibles ba kayo? Pakitaas nga yung mga Bibles nyo kung may Bibles kayo. Okay? Yan. So, kung wala pa kayong Bible, pwede nyo iuwi yung mga black na Bible dyan. Kamusta na ba yung mga black Bibles natin? May mga natira pa ba doon? Kasi nung last time, naubos na. Nawala na yung mga black Bibles. Okay. Kasi sabi ko, kumuha yung iba ng black Bibles eh. Yan ko yung iba, nakadalawa na ata ng kuha. Okay? Dahil hindi ko alam kung saan nilalagay yung Bible. Lagyan nyo ng pangalan yung Bible ninyo, ha? Okay? So, basahin natin dito sa verse number 1. And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. So, hawakan nyo lang muna yan sa inyong maisipan. Huwag nyong aalisin yung 120 years. Okay? Verse 4. There were giants in the earth in those days. And also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of old, men of renown. Okay? So, merong mga ipinanganak, okay, na sila ay mighty men. Okay? Sila ay men of renown. So, meron silang mga na-accomplish, okay, humanly speaking, na sila ay nakilala at may mga na-achieve sila. Okay? At sabi dito sa verse number 5, makikita natin yung matinding kasamaan. Dahil sabi dito, and God saw that the wickedness of man was great in the earth. Okay? So we see here a great wickedness. At saan nagmula yan? And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Isipin niyo yung isipan, yung imagination ng mga tao. Noong time pa ni Noah yan, ha? Okay? Ay evil continually. And then verse number 6, and it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Okay? So yung word na repent dyan, yung ibig sabihin niyan doon sa original text ay yung word na yon, ang ibig sabihin is napabuntong hininga ba? Di ba? Kapag halimbawa may pasaway na tao, no? May pasaway kang estudyante, yung teacher, napapabuntong hininga na lang. Di ba? Dahil
sa katigasan ng ulo. At ito dahil sa matinding kasalanan, kasamaan, okay? Ang Panginoon ay binanggit dyan, it repented the Lord and it grieved Him at His heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. So, merong great wickedness, but dito sa verse number 7, meron ding great judgment. Okay? May great destruction na mangyayari. Okay? Both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. So yan ay resulta ng kasalanan. Okay? But ang tao meron ding choice, at ang tao pinili na patuloy na gawin yung kasalanan, na mabuhay sa kasalanan, and yung imagination ng tao ay evil, wicked, continually. But sa gitna ng ganitong klase ng mundo, binanggit dyan, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Okay? At dito natin makukuha yung ating title. So makikita natin dyan yung great grace ng Panginoon. Sa kabila ng wickedness ng tao, itong great destruction na mangyayari dahil ang Panginoon, meron siyang gagawin. Merong judgment. Kailangan i-judge ang sin. Okay? Sa kabila nito ay makita natin yung great grace ng Panginoon. And then sa verse number 9, these are the generations of Noah. So ito yung buhay ni Noah. Noah was a just man, okay, and perfect in his generations. And Noah walked with God. So, anong pinapakita sa atin dito? So, si Noah, siya ay lumalakad kasama ang Diyos. Okay? Siya ay believer ng Panginoon. Okay? So, yung righteousness ni Noah dito, kasi binanggit dyan, just man perfect in his generations. Yung righteousness na ito, okay, ay hindi yung sarili niya. Kailangan maunawaan natin dito that it is God's righteousness. Imputed. Katulad si Abraham. Diba? Abraham believed God and it was counted to him for righteousness. Dahil walang sariling righteousness ang tao. Okay? And si Noah, siya ay binanggit nga dyan, just man and perfect. Okay? So, dinidescribe niyan yung kanyang testimony, yung kanyang character sa harapan ng Diyos at yung kanyang reputation sa mga tao sa kanyang paligid. Okay? So, ang ibig sabihin nito is meron siyang integrity. So, ganyan ang description ng isang tao na naglalakad kasama ng Panginoon. Okay? He is righteous. He is blameless, a just man, perfect in his generations. And Noah walked with God. So, siya ay merong lakad kasama ng Panginoon na kung titignan natin dun sa chapter 5, nakita din ito doon sa lolo niya. At sino yun? Si Enoch. Okay? Enoch walked with God. And he was not, for God took him. So, makita natin dito yung kahalagahan ng tamang halimbawa na may papakita natin sa susunod na henerasyon. Pero nasa sa kanila din naman. As a next generation, kung nais nilang sumunod sa Panginoon at lumakad kasama ng Panginoon. So, binanggit dun sa verse 10, and Noah begat 3 sons, Shem, Ham, and
Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Dahil ang imagination ng tao ay napakasama. Okay? So anong lumalabas? Merong violence, merong corruption. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. And then, dito papasok, okay? Dito natin, yung unang bagay na makikita natin dito ay nagpapakita sa biyaya, sa dakilang biyaya ng Diyos. Okay? Para sa taong ito. Verse 13, And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me. For the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Then verse 14. So dito natin makikita yung, number 1, yung provision ng ark. The provision of an ark. So God showed His grace by providing, okay, the plans for the ark. So, sabi dito, make thee an ark of gopher wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. So, yung pitch yan ay ginagamit para hindi makapasok ang tubig. So, sa labas at dun sa loob, so i-apply nila yung pitch na yan. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. A window shalt thou make to the ark, isa lang. And in a cubit shalt thou finish it above. And the door of the ark shalt thou set in the side thereof, with lower, second, and third stories shalt thou make it. And behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. But with thee, kay Noah, will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons and thy wife and thy sons' wives with thee. And of every living thing of all flesh, 2 of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female. Of fowls, dun sa mga ibon after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, 2 of every sort shall come unto thee, to keep them alive. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. So, makikita natin dito, first is yung provision for the ark. Okay? So, si Noah, hindi pa naman siya nakakita ng ulan. Hindi pa siya naka-experience ng ulan. Okay? Hindi pa siya nakakita ng rain, ng flood. Okay? Pero, ang Panginoon, by His grace, He provided an ark. Pastor, si Noah naman yung gumawa. Yes. Okay? But, ang Panginoon, siya ang nag-instruct kay Noah upang gawin itong ark na ito. And, kung binasa nyo kanina, yung mga verses na ito, detailed yung instruction ng Panginoon kay Noah. Okay? So, God provided an ark. Saan ba kinuha ni Noah? Yung materials. Okay? Saan kinuha? Doon din sa mga puno na sino ang naglikha? Ang Panginoon. Okay? Yung materials. Na yan. Kung babalik kayo dun sa Genesis chapter 1 or chapter 2, di ba? May mga trees that are good for the sight. And then meron din mga trees for food. Okay? Meron malalaking mga puno ito. And God instructed Noah to make an ark. And then,
Number 2, makikita din natin yung production ng ark. Okay? So, hindi lamang yung provision ng ark, but we also see here the production of the ark. So, dun sa instruction ng Panginoon kay Noah, okay, sabi dun sa verse 22, thus did Noah. Sinunod niya itong sinabi ng Panginoon sa kanya without knowing everything. Kasi sa atin, gusto natin minsan, susunod lang ako pagka naunawaan ko lahat, pag naiintindihan ko lahat. Pero hindi eh. Kailangan matutunan natin na kapag may pinapagawa ang Panginoon, hindi niya nire-reveal sa atin lahat. Ang kailangan lang natin sumunod doon sa mga inuutos niya sa atin. First step. Second step. Diba? So, sunod lang tayo. Si Noah, hindi niya alam. Okay? Hindi ko nga alam kung, so, nagbigay ng plano ang Panginoon kay Noah, may dimensions. Di ba? Pero, itong si Noah, na may plano, excited din siya doon sa kalalabasan nitong kanyang ginagawa. Okay? So, makita natin dito na itong si Noah, okay, ginawa niya. Okay? Yung pinapagawa ng Panginoon. He is not just a man who walked with God, he is a man who worked for the Lord. Okay? May trinabaho siya. Ginawa niya yung pinapagawa ng Panginoon. Okay? So, ang gagawin niya, gagawa siya ng isang, hindi nga ship eh. Di ba? Ark. Kasi iniisip natin, sa mga children's books, ang pinapakita, yung di ba? Boat. Pero, itong ark is a box. Okay? So, ito ay 450 feet long. Okay? Kano kahaba yung 450 feet long? Almost half kilometer yung haba. 75 feet wide and 45 feet high. Okay? 3 floors yan. Tapos, dun sa taas, mayroong maliit na window na 18 inches. Okay? 18 inches yung window na yan mula doon sa roof ng ark. Okay? So, yun na magiging source ng light at ventilation doon sa loob ng ark. Okay? So, may mga rooms. Isipin niyo yun? May mga rooms. Bakit? Hindi lang naman si Noah yung nandoon. May mga animals. Kasi doon sa verse number 19, diba? 19 and 20, in-instruct ng Panginoon, kumuha ka sa lahat ng mga hayop, okay, dala-dalawa. And then sa chapter 7, kapag binasa niyo yung verse number 2 and verse number 3, yung mga clean animals, okay, clean animals, yung clean birds, 7. Okay? So, may instruction ng Panginoon, mayroong mga rooms, doon ilalagay yung mga animals. Okay? Sumunod si Noah, he built the ark. Yung ark na gagawin niya, hindi para, ang purpose ng ark is para yan ay lumutang. Okay? Kasi hindi sinabi ng Panginoon, okay, Noah, gagawa ka ng manibela ng ark. Wala manibela. Ha? Walang manibela. Nabasa nyo ba? Okay? Meron bang instruction na gumawa siya ng ano yung sa mga barko? Yung rudder na tinatawag, yun yung pagka ginalaw mo yung manibela, ano yun eh, yun yung mag-change ng direction. Okay, yung mga barko, meron sila na para ma-navigate. Pero itong ark, walang ganun. Hawak ng Panginoon yung ark.
Hello? Okay? Tayo, gusto natin may manibela. Gusto ko, ako yung magdadrive. Lord, ako yung magko-control. Pero dito sa nangyari sa buhay ni Noah, okay? Hindi siya may control. Nakita niyan, sumusunod lang siya. Sumusunod lang. Kung ano papagawa ng Panginoon, okay, ito. Okay? Yes, Lord. Susundin kita. Ito ang aking gagawin. At makita natin dito na isang lesson na makuha natin, okay? Ayaw ng Panginoon na tayo yung magmaneho sa sarili nating buhay. Okay? Hindi ka pipilitin ng Panginoon. Okay? Hindi ka naman pipilitin. Pero ang kalooban ng Panginoon sa atin is, siya ang manguna. Siya may hawak ng manibela ng buhay natin. Hindi yung tayo. Tapos ang sasabihin na lang natin, Lord, samahan mo ako. Hindi. Tayong sasama sa Panginoon. Okay? So, itong yung paggawa, nagri-ring. Yung paggawa ni Noah ng ark, simula doon sa paggawa, hanggang doon sa pagsakay sa ark, tingnan nyo sa chapter 7 verse 1. And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. And then may instruction sa verse number 2 and verse number 3 na magdala sa bawat malinis na hayop, 7 each, male and female. Kung titignan natin yung instruction ng Panginoon, very detailed. Kaya ini-specify talaga eh. Ano daw? Babae at lalaki. Lalaki at saka babae. Amen? Dahil yun ang nilikha ng Panginoon. Naniniwala pa ba kayo doon? Parang hindi na ata. Okay? Okay? Ang nilikha ng Diyos, lalaki at saka babae. Binanggit dyan, the male and his female. Okay? Anything na imbentuhin ng tao that is against the will of God. Okay? May instruction eh. Kahit kay Noah. Okay? Magdala ka sa lahat ng clean animals, clean birds, 7 each, male and female. Okay? And then, verse number 4. Tignan nyo ito sa verse number 4. For yet 7 days, chapter 7, verse 4. Nakakasunod ba kayo? For yet 7 days, and I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights. Isipin nyo, no? Meron pang 1 week. Pagpasok ni Noah sa ark, may 1 week pa na paghihintay. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo, simula doon sa paggawa ng ark hanggang doon sa pagpasok, nagtitiwala talaga itong si Noah. And Noah is waiting for the Lord. Again, yung verse natin doon sa Isaiah chapter 40, verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Noah waited at pinaghintay pa siya for 7 days. God is teaching Noah patience. Saka, after 7 days, babagsak yung ulan. At umulan, di ba? 40 days, 40 nights, and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. And Noah, again, did according unto all that the Lord commanded him. And Noah was 600 years old when the flood of waters was upon the earth. Ilan taon si Noah? 600 years. Kung babalik tayo dun sa Genesis chapter 6, verse number 3. Ano yung average
lifespan na binanggit dyan? Ha? Genesis 6:3. Kakabasa lang natin kanina yan. 120 years. Kung i-divide mo yung 600 years ni Noah, ha? Okay? Nung bumaha. Divided by 120 years. Ilan? 600 divided by 120. 5. And 5 is the number of grace. Okay? May wickedness, may judgment, and then, ang Panginoon siya nag-provide ng means for Noah and his family's salvation. At makikita natin dito yung grace ng Panginoon. Okay? Amazing, di ba? Yung buhay ni Noah ay larawan ng biyaya ng Panginoon. And Noah, verse number 7, and Noah went in, and his sons, his wife, and his sons' wives with him into the ark because of the waters of the flood. Okay? Lastly, ano yung makikita natin dito? The protection in the ark. The protection in the ark. Mapapansin nyo dyan yung mga salitang, yung mga words na in, okay? Noah went in. Okay? Command ng Panginoon, come thou and all thy house into the ark. And then sa verse number 7, Noah went in. And then verse number 8 and 9, there went in 2 and 2 unto Noah into the ark. Okay? Makita dyan yung protection sa loob ng ark. And alam natin yung kwento, alam natin yung story. Okay? May ulan, and then the fountains of the deep were broken up. May tubig sa ilalim ng lupa na umangat. At yung tubig na mula sa ilalim ng lupa at yung ulan, yun ang nag-cause para magkaroon ng flood. Namatay. Isipin nyo, yung mga tao na hindi naniwala kay Noah. Okay? Because Noah, according to 2 Peter chapter 2 verse 5. Tingnan nyo ito, 2 Peter chapter 2 verse 5. 2 Peter chapter 2 verse 5. Ayos pa kayo? May natututunan ba kayo? 2 Peter chapter 2 verse number 5. Noah was called a preacher of righteousness. Verse number 5. And spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Okay? While working sa construction ng ark, Noah was preaching. And then, in Hebrews chapter 11, tingnan nyo ito, Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, verse number 7. Hebrews chapter 11, verse number 7. By faith, ano sabi dyan? By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Noah trusted God. Nilagay ni Noah yung faith niya sa Panginoon. And yung faith na yan, nakita sa buhay niya, he obeyed.
kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya. At siya at ang kanyang pamilya, 8 people. 8 people lang. Probably ang mga tao during that time, umabot na sa millions. Okay? Pero 8 people lang ang buhay. Why? Because nandun sila sa ark. Okay? They were in the ark. They were saved. They were secured inside the ark. And that is a picture of our security in Jesus Christ. If you are in Christ, you are saved. Okay? You are secured. Okay? Wala na yung judgment. Judgment is past. Now, kung titingnan natin, sa atin ngayon, bakit hindi na tayo huhusgahan? Because nahusgahan na yung ating mga kasalanan nung si Jesus Christ ay ipinako dun sa krus 2,000 years ago. There's protection in the ark. And again, ano makikita natin dito? Hindi hina-highlight dito yung ginawa ni Noah. Because again, makita natin yung grace ng Panginoon. Okay? Kaya sa buhay ng isang naligtas, okay, ang nakikita dapat sa buhay natin ay yung grace. Naunawaan niyo ba yun? Grace ng Panginoon. Okay? Grace should be the message of a saved person's life. Okay? Sa ating thoughts, sa ating mga actions, sa ating mga words, nakikita dapat yung grace ng Panginoon. Okay? So, nakita natin yung grace ng Panginoon sa provision ng ark. Okay? Galing sa Panginoon yan. Okay? Hindi kay Noah. Yung production ng ark. Okay? Noah cannot make his own ark without materials na nanggaling sa creation ng Diyos. At nakita din natin yung protection nandun sa loob ng ark. Ang question sa atin ngayong gabi, ikaw ba ay na kay Jesus Christ na? Katulad ni Noah, he was inside the ark, safe. Yan ay picture ng salvation. Kung ikaw ay hindi pa saved, wala ka pa kay Jesus Christ, ikaw ay magpapahamak. You will perish. But, ngayong gabi, nais ng Panginoon na iligtas ka. Nais ng Panginoon iligtas ka. Sapagkat sagana yung kanyang biyaya. Okay? Kaya nga, sagana ang biyaya ng Panginoon na, isipin nyo, sa ganito kadaming tao, okay, kung sinasabi nyo kayo ay saved, isipin mo, hindi nauubos ang biyaya ng Panginoon sa isang tao. Ha? Okay? Hindi nauubos. Kahit gaano kasama yung tao. Sufficient ang grace ng Panginoon para iligtas ang isang taong magsisisi at sasampalataya sa Panginoon. Okay? At sa atin naman ngayon, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon, hindi lang naman yan para sa kaligtasan natin. Okay? Ang grace ng Panginoon, para din yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, kinakailangan, okay, pagkagising sa umaga, okay, ipanalangin na agad natin na ang grace ng Panginoon mag-work sa ating buhay. Okay? At pag nag-work ang grace ng Panginoon sa ating buhay, lalabas yan. Lalabas yan.
Magiging daluyan tayo ng biyaya ng Panginoon. Yung mga words natin, magiging encouraging words. Amen? Okay? Yung actions natin. Okay? Because of the grace of God. Tama yung ating gagawin. Yung thoughts natin ay guided ng grace ng Panginoon. Kaya nga, sa gabi na ito, nakita natin sa mundo na puno ng wickedness, okay? Alam natin, merong paparating na judgment, okay? But pinakita ng Panginoon yung kanyang great grace. Yung marvelous grace ng Panginoon. And sa atin na mga recipients ng grace na ito, kailangan nating pag-pray sa Panginoon na maisabuhay natin yung kanyang biyaya. Habang nakapikit ang mata, nakayuko ang ulo, tayong lahat ay tumayo. Tayo ay dadako na sa ating invitation. Noah found grace in the eyes of the Lord, in the sight of God. Nakita natin yan sa provision ng ark, sa production ng ark, and sa protection doon sa ark. Grace. Walang iba kundi grace ng Panginoon. Tutugtog ang ating pianist ng invitation song. Kinausap ka ng Panginoon sa mensahe na ito. Pumunta po tayo dito sa harapan. Manalangin tayo. Lord, I want your grace na makita sa aking buhay. More of your grace so that I can walk with you. More of your grace so I can serve you. More of your grace so that I can be a blessing to my fellow believers. More of His grace sa buhay po natin. At isang susi para may pagkaloob ng Panginoon ng kanyang grace sa atin is tayo ay maging humble. Kung tayo ay magiging proud, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng kanyang grace. God resisteth the proud, giveth grace unto the humble. Magpakumbaba tayo sa Panginoon so that we can have access to God's throne, that we can obtain grace and mercy mula sa ating tagapagligtas. Pamagawa natin ang mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Lord God, our Heavenly Father, salamat Panginoon sa inyong pagkilos, pangungusap sa amin. Pagpalaan niyo po ang mga desisyon na ginawa dito. Tulungan niyo po kami na ang aming pong buhay ay kakitaan ng biyaya po ninyo. Dalangin ko po Panginoon na ito po makita sa aming mga buhay. Hindi po ang aming sariling kakayahan, hindi po ang aming kagalingan, sapagkat kung wala po kayo Panginoon, wala kami. Lahat po ng bagay na ito is tanging sa biyaya niyo lamang po. May patuloy na nabubuhay, nakakapaglingkod, sapagkat
kami po ay recipients na inyong grace. Dalangin ko po, Panginoon, na sa buhay po namin ito, ibaon-baon po namin sa mga susunod na araw. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang siyang magpala sa bawat isa at tumugon sa mensahe ngayong gabi. Po kami nadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.